committee to go upstairs sa office po ni Senator Robin Padilla para to inquire the good senator kung sasamahan niya ba yung 18 bodyguards dito sa Blue Ribbon hearing. Yes, just to put on record para mas maayos po dahil while we're conducting this hearing, ongoing din po yung kanilang press conference po doon sa taas. So might as well, mabuti ho, bumaba na lang ho sila dito para mailahat nila yung gusto nilang sabihin, matanong po natin sila maayos. Unlike ho dito na puro press conference po sila. So Committee Secretary, I'm directing you to send one of your staff or your personnel to invite or to ask Senator Robin Padilla, inquire if they're still interested coming down here sa Blue Ribbon hearing po natin. Para malinaw po on record lahat. Hindi po yung bisita po ni Senator Robin Padilla yung 18 bodyguard na yon at si Attorney Baligod at nagbibigay na sa 5th floor, nagbibigay po ng press conference. Ang nagtatanong lamang po ang media, nandito po tayo lahat. Gusto po natin silang matanong at marinig. Ito po siguro ang tamang venue na magpahayag sila, hindi po sa isang media conference. So Committee Secretary, go ahead and send someone to the office of Senator Robin. Okay, let's move on. Yung order of arrival po ng line of questioning, Senator JV, Senator Bam, and Senator JV, Senator Bam, Senator Risa, Senator Soto. But before that, may tatanong po yata si Senate Pro Tempore Gatchalian. Maraming salamat, Mr. Chairman. This is directed to Attorney Matibag, Director of the NBI. Meron ho kayong mga nasabi sa media na merong informant. No? Actually, tutuloy ko lang po yung tanong ni Senator Raffy na meron kayong informant na nagsabi na si Mike Defensor ay nag-offer ng 5 million pesos dito sa 18 bodyguards. Can you give us a narration of that? No? And base sa inyong statement, meron ring sinumpaang salaysay ito. No? Meron po kasi kaming, sa NBI po, we function na meron pong mga tinatawag kaming all of our assets na nag-gather po ng mga intelligence report yan. So, he came across dito po sa parang, hindi po son-in-law talaga, but he is a partner of the daughter nung isa sa mga, sa 18 na bodyguards. I think siguro for purposes na mas malinaw, pwede ko na rin sigurong banggitin yung pangalan. Total, napadala naman na siya ng nasa Actually, tatanong ko nga ano yung pangalan niya. Si Anselmo Taberdo po, yung isa sa Marines, na yung may anak siya, at partner niya po itong nakausap ng ating mga ahente. At nagpahayag po siya ng malayang pahayag, recorded din po ito, nung April 28. And I will also submit yung pong parang salaysay niya na kanyang pinirmahan, malayang pinirmahan, na ang sinasabi po rito sa salaysay na itong si Anselmo Taberdo ay isa sa mga doon sa 18 na in-approach ng grupo ni Mike Defensor at pinangakuan ng 5 milyong piso kapalit ng pagsasalita. Ang sinabi, malinaw pa nga po, sinabi mag-a-appear sa media at magkakaroon ng testimonya. So, doon po ang pangako 5 milyon at kaya po binabanggit niya to, personal sa kanya, sinabi niya na silang magkapartner, may anak po silang isa, ay pinangakuan ng 500,000 para makapagnegosyo sila. So, ngayon, nung tinatanong yung 500,000, doon po naikwento na ang naibibigay pa lang daw ay 700,000 pero eventually, bumalik po siya nung May 6 sa aming pong tanggapan para magdagdag pa ng kanyang testimonya at nilinaw niya na hindi pa pala nabibigay talaga yung 700,000, 350,000 pa lang yung nabigay. At utay-utay pa po itong naibigay. So, nung pong magkakaroon ng, sila nang nagpatawag dito nung June na yung parang pagdinig po nila rito, we contact itong person na ito to validate ulit. At katunayan, sinusurveillance at sinusundan pa rin naman po namin siya. Kasi nga po, kaukibat nito, nagpadala lang kami ng subpoena kay Mike Defensor at kun po kay Anselmo Taberdo para pagbigay linaw po dito sa testimonya nitong tao na ito.
Yun po yung sinasabi natin, Mr. Chair, na lahat po ng papasok na ebidensya sa amin sa NBI ay binibigyang halaga namin at amin pong sinusundan. Director, can you state the name of this informant? Is it possible na sabihin yung kanyang pangalan? Well, pangalan po niya ay si Fred Tragasa. Siya ay 28 years old. Fred Ragasa. Opo, Brent po. And pwede rin po ba siyang dalhin dito para magbigay ng personal Yun po ang testimony? pinapabalidate namin kung kasi tinatawag ang huling pakikipag-usap ko sa aming mga investigador tinatawagan siya ngayon ito ni Anselmo Taberdo. Is he willing to come here to give his testimony? Ihalamin po namin. Yun po yung tanong namin dahil nung po siya kinuha na namin ulit ng testimonya mukhang sumasabay na tinatawagan sa bigla po ng grupo Ano nila. ang motibo naman nitong taong to? No? Gusto ko malaman bakit siya biglang nagbigay ng ganitong information considering na parang son-in-law siya. Tinitingnan po namin, base sa kwento niya, mukhang meron ng diferensya yung magka-partner at siya ngayon yung may dala dun sa anak niya. So parang may personal reason po na tungkol dun sa kanilang relasyon. At maaari yung isang dahilan pinag-iisipan, hindi dumating yung talagang pangako na 500,000 bilang parte dun sa makukuha dapat na 5 milyong piso. Yung parang may, because of that personal circumstance, Maaari yun po ang dahilan. nagsalita siya doon. Opo. And based on your analysis, itong informant ba is a credible witness? Itong si Ragasa, si Mr. Ragasa. Pag binalidate po yung kanyang personal circumstances at relationship, maaari po talagang napagkwentuhan. Doon na nga po, Mr. Chair, pumapasok yung aming kagustuhan na ipatawag si Anselmo Taberdo at si Mike Defensor para po mas mabigyang linaw yung testimonyang ibinibigay po nitong tao na ito. And, base ba doon sa information, na-consummate ba itong 5 million na ibigay ba? Hindi pa po. Lumalabas po rin sa huling statement. 350. 350 pa lang po yung kabuang natatanggap. Pero may mga kwento pa po siya na siya ay yung mga lugar. Kaya po nagkaroon ng credibility at sinundan namin. Yung mga lugar na binabanggit kung nasaan yung 18, tumutugma po rin sa kanyang istorya. And nasaan na itong taong to? Is he under NBI custody? Wala or- po sa aming kustodiya pero alam po namin kung saan siya nakatira. Dati pong nasa Taguig, lumipat po ng tirahan at amin po siyang minamanmanan po. Okay. Naka-surveillance po. And then, gusto ko lang ho rin matanong, itong informant na ito, nag-appear personally sa NBI? Opo, 2 beses po. Katunayan, nung isang beses nagpunta siya, mayroon pang isang media personality na nakapag-cover po sa kanya. At recorded po lahat ang kanya pong pagdalo sa NBI po. Pasabit na lang sa committee rin yung, in confidence, no? I know this is a confidential matter. For the, pasabit na lang sa amin yung video as well as yung transcripts ng interview. We'll comply po, Mr. Para Chair. we can look at it. And then balikan ko lang kanina yung inyong presentation, Director, no? Based on your analysis, doon sa mga sinumpaang salaysay nung 18 bodyguards, anong analysis nyo, no? Bottom line, no? Kasi nakita ko marami kayong standards na sinusundan. Opo. And these are legal standards na ayon sa batas. But based on your analysis, ano ang itong kanilang mga sinumpaang salaysay? Ano ang inyong analysis dito? Well, unang-una po, yung pinagsamang sinumpaang salaysay nila na isinumiti sa ombudsman, medyo marami pong kaduda-duda. Sabi ko nga, kung meron pong katotohanan doon at hindi base sa hearsay, mga 10 to 20%, malaki na po yung 20%. At nung breakdown pa po namin ito at tanungin isa-isa yung 18, lalo pong napagtiba yung aming pananaw na ito ay hindi namin maaaring magamit para magsampa ng kaso doon sa mga taong nabanggit. At higit pa po dyan, lumalabas na talagang mukhang sinulat at kinotes, corroborated po yung pagsusulat nitong pinagsamang sinumpang salaysay. In addition to this, tiningnan po namin yung mga pronouncement sa media, sa social media, yung unang mga lumabas na pinagsamang sinumpang salaysay, marami pong inconsistency masyado
na magiging problema po pag amin pong inakyat sa prosecution at pati na rin po sa korte kung ito ay tatayo. And kung ganon, meron bang violation of the law na ginawa itong mga taong ito? Sa Dahil ngayon- meron silang sinumpaang salaysay. Pumunta ba sila sa NBI to personally give the statement, or meron ba silang personal narration sa NBI? Sinumpi na po namin sila, pumunta po sila. Yung una, ayaw nilang magbigay ng pahayag. So binigyan po namin ng pangalawang pagkakataon. Kasama po sa sinumpi na dyan nga sila, yung mga may kinalaman, si Bishop Efren Tindero, si Mike Defensor, yung asawa po ni Mike Defensor, mga ilang personalities po. Pero hindi po nagbigay ng testimonya yung iba. Nung bumalik po sila, Ilan po nagbigay ng testimony? yung pong 18, nagbigay po ng testimonya nila, pero doon po sa 18, 5 lamang po ang pumirma, Mr. Chair. Yung 13 po, pinigilan ni Attorney Balikod na pirmahan at gusto niya ay kanya munang reviewin yung naging mga statement ng 18. Nagkaroon pa nga po ng insidente na gustong punitin ni Attorney Balikod yung mga testimonya ng mga 18 bodyguards na hindi naman po natin pinayagan. Kaya meron po kaming hawak na 5 yung interview po. Alam niyo po yung parang blatter na question and answer na pirmahan po nung 5, yung 13 hindi na po pumirma. I would assume na kung buuin loob mo magbigay ng testimonya, pupunta ka doon, magbigay ka testimonya, permahan mo. Tama po yan, Mr. How Chair. come mayroon pang commotion and drama na nangyari na may pupunitin at hindi pumirma lahat? Marami pong drama nangyari. Yung unang patawag pa lang, ano po. Actually, nung unang patawag pa lang po, mas mahaba pa yung naging salita ni Mike Defensor at ang kanyang abogado sa media ng NBI kaysa po makipag-usap ng maayos sa aming mga investigador. At illegally, binidyo capture nila yung pag-iimbestiga tapos inilabas nila sa media. So may mga behavior po na ganun, pero ang naging instruction po natin doon sa ating mga investigador is to exercise maximum tolerance kasi alam naman po natin parang politically high profile itong kaso na ito, kaya atin pong iningatan hanggang sunod nagbigay na po sila ng pahayag nila at ayaw naman pirmahan. Kaya ang hirap din pong gamitin. Tama po, pero meron din po kaming recording, lahat po ng proceedings, siningi namin ng kanilang consent na amin pong i-video record yung buong proceedings at meron po tayo noon. Ipaki-submit na lang sa committee rin Opo. so that we can analyze and also the full transcript para rin mabasa namin at ma-analyze namin dito. Yes, Mr. And my Chair. last question, Mr. Chairman, before I go to any round 2. Based on your analysis, kung 5 lang ang pumerma, base sa inyong testimonya ngayon, can we take the entire testimonies? Kasi sinabi nyo, 10%, no? Yung masasabing direct information, the 90%, hindi. Opo. No? So, ano ang analysis ng NBA on this entire testimony or testimonies? Ang mahirap po yung 10% na totoo naging empleyado. Halimbawa po, yung totoo naging empleyado sila ni Saldico na tapos totoo po na sila na-assign kung ani-kanino. Totoo po na dating Marines yung iba. Yung po yung mga totoo ron. Totoong kakilala nila siguro yung ibang tao. Pero yung mismong aligasyon na po ng nangyaring krimen na nag-deliver sila ng pera directly, yun po dapat yung alam nila. Hindi po nila alam kung talagang yung laman ng maleta ay pera. Meron pa nga pong isa doon sa pumirma, yung sinabidad, binanggad ko po kanina. Tinanong siyang direkta nung nag-iimbestiga kung ano yung diniliver niya maleta. Ang sagot niya, wala. Pero pag pinagsama-sama po, yung pong pinagsamang salaysay, magmumukhang maganda yung istorya at paniniwalaan. Pwedeng paniwalaan for purposes other than prosecuting or going after doon sa mga nagkamali, mukhang hindi po titindig. Binanggit nga po kanina ni PG Padulyon na binaba na namin yung standard to probable cause. Hindi pa rin po lulusot Hindi pa rin po papasok sa probable cause. Kasi gusto lang nga po naming makita na maimbestigahan yung mga binanggit na tao na gusto rin po naming ipatawag. Ang problema po namin, Mr. Chair, pag ipinatawag namin base ron sa kanilang inilatag na joint affidavit na yun, baka po mukhang nagpipishing expedition kami at kami naman po ang papanagutin ng mga taong aming ipinapatawag po.
Thank you, Mr. Chairman.